Magandang araw Pilipinas, narito na ang lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw. May posibilidad na hanggang 5 weather disturbance o bagyo ang mabubuo o papasok sa monitoring domain ng Pag-asa sa loob ng forecast period mula ngayong araw hanggang September 8. Ano ang pinaka-importanting dapat bantayan? May isang weather disturbance na may katamtaman hanggang mataas na posibilidad na maging ganap na tropical cyclone at may posibilidad ding pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At habang minomonitor natin ang posibilidad ng mga bagyong weather disturbance, narito pa rin ang isang mas agarang concern para sa maraming lugar dito sa ating bansa. Ang southwest monsoon o habagat ay patuloy na nakakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas. Kaya sa ilang lugar, posible ang tuloy-tuloy o pabalik-balik na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at sa mga lugar na nakakaranas ng mga malalakas na thunderstorm, posible rin ang flash flood at landslide. At para sa ating mga mangingisda, marino at mga nakatira malapit sa baybaying dagat, mag-ingat dahil ang ilang karagatan sa Luzon at western Visayas ay nakakaranas ng moderate hanggang rough seas na may taas na alon na maaring umabot hanggang 1.5 hanggang 3.4 meters ang taas. Kaya manatili hanggang dulo ng ating weather updates dahil pag-usapan natin ang mga sumusunod. Una, may bagyo na ba sa loob ng monitoring domain ng Pag-asa? Ikalawa, ano ang sitwasyon na dating bagyong Obet o international name na Saudel? Ikatlo, alin sa mga posibleng weather disturbance ang may pinakamataas na posibilidad na maging isang bagyo? At ang ikaapat, posible bang magkaroon ng bagong pangalan ng bagyo sa listahan ng Pag-asa at kailan maaring gamitin ang pangalang Pilandok, Queenie at Rosal? At syempre, aalamin din natin ang detalye ng forecast para sa Zambales, Metro Manila, buong Luzon at Visayas kasama ang Mindanao. Kaya mga kababayan, kung may biyahe kayo, may trabaho sa labas, may planong pumalaot o nakatira kayo sa flood-prone areas o landslide-prone area, ito ang weather updates na kailangan nating malaman. Para naman maging updated ka lagi sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, sa kasalukuyang forecast, walang aktibong tropical cyclone sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain o PMD. Ngunit mahalagang maintindihan natin mga kababayan na ang kawalan ng aktibong bagyo sa ngayon ay hindi nangangahulugan na wala ng weather system na dapat bantayan. Sa katunayan, sa loob lamang ng susunod na ilang araw at sa unang bahagi ng Setyembre, may ilang tropical cyclone like vortices o TCLVs na tinatayang maaring mabuo. Ngayon tandaan, ang isang tropical cyclone vortex ay hindi agad na nangangahulugan na may ganap ng bagyo. Ito ay isang forecast area o disturbance na may possibility na magkaroon ng cyclonic circulation at kung magiging favorable ang atmospheric at ocean condition, maaari itong unti-unting mag-organize at posibleng maging isang tropical depression o mas malakas pang tropical cyclone o bagyo. Samantala, ang dating bagyong Obet na may international name na Saudel ay kasalukuyang nasa labas na ng northern boundary ng Pag-asa Monitoring Domain. Tuluyan na nga itong lumayo sa ating bansa at wala na itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa Luzon at Western Visayas ay ang southwest monsoon o habagat. Kaya kahit walang direktang bagyong tumatama dito sa ating bansa, maaari pa rin magkaroon ng malalakas sa pag-ulan at thunderstorm sa ibang bahagi ng ating bansa. Ngayon naman dumako tayo sa ating tropical cyclone threat potential forecast. Sa week 1, mula ngayong araw hanggang September 1, dalawang pangunahing tropical cyclone like vortices ang dapat bantayan. Una ang TCLB1. Ang unang sistema na TCLB1 ay tinatayang mabubuo sa pagitan ng eastern boundaries ng Philippine Area of Responsibility o PAR ng Tropical Cyclone Advisory Domain. Ito ang isa sa mga system na may mahalagang bantayan dahil meron itong katamtaman hanggang mataas na posibilidad na maging isang ganap na tropical cyclone. At hindi lang yon, may posibilidad ding itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility habang kumikilos patungong Taiwan. Kaya sa mga susunod na araw, ito ang isa sa mga system na maaring maging sentro ng ating weather monitoring. Abangan natin kung magiging mas organisado ang sirkulasyon nito at kung magiging sapat ang kondisyon ng karagatan at atmosphere para tuluyan itong maging isang tropical cyclone o bagyo. Meron ding TCLB2 na tinatayang lalabas ng northwestern boundary ng Pag-asa Monitoring Domain. Sa kasalukuyang forecast, meron itong mababa hanggang katamtamang posibilidad na maging isang tropical cyclone sa loob ng week 1.
Mas mababa ang development potential nito kumpara sa TCLB1, ngunit hindi ibig sabihin na dapat itong baliwalain. May mga sistema na nanatiling mahina at hindi nagiging tropical cyclone o bagyo, at meron namang system na sa una ay mukhang mahina, ngunit kapag nakahanap ng mas favorable na environmental condition ay maaring biglang mag-organize. Kaya mahalaga ang regular sa weather updates. Ngayon mga kababayan, mas lalong umiinit ang ating tropical cyclone monitoring pagdating sa week 2. Mula September 2 hanggang September 8, tinatayang may 3 pang tropical cyclone-like vortices na maaring mabuo sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain. Ito ang TCLB3, TCLB4 at TCLB5. Ngunit alin dito ang may mas malaking potensyal? Ang TCLB3 ay may posibilidad na lumabas sa northeastern boundary ng Tropical Cyclone Advisory Domain at Philippine Area of Responsibility. Ayon sa forecast, merong itong katamtaman hanggang mataas na posibilidad na maging isang tropical cyclone. Kaya ito ang isa sa mga system na dapat bantayan pagpasok ng unang linggo ng Setyembre. Ngunit muli, malinaw nating sasabihin, forecast potential pa lamang ito. Hindi pa ito isang aktibong bagyo. Samantala, ang TCLB4 naman ay may posibilidad din na lumabas sa northwestern boundary ng Pag-asa Monitoring Domain. Meron din itong katamtaman hanggang mataas na posibilidad na maging isang tropical cyclone. Kaya kung titignan natin ang kabuang forecast para sa week 2, may dalawang system na mas mataas na development potential kumpara sa iba. Ito ay ang TCLB3 at ang TCLB4. Ngunit tandaan, ang pagiging tropical cyclone ay isang bagay at magiging track nito ay isa pang bagay. At ang direktang epekto nito sa ating bansa ay ibang usapin din naman, kaya hindi dapat magpanik. Ngayon, ang ikalimang potential weather disturbance naman na tinatawag nating TCLB5. Ito ay inaasahang maaring lumabas sa eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyang forecast, merong itong mababa hanggang katamtamang posibilidad na maging tropical cyclone sa loob lamang ng week 2. Ibig sabihin, may posibilidad ngunit mas mababa kumpara sa mga system na nakatamtamang hanggang mataas na development potential. Kung pagsasamahin natin ang buong forecast period, hanggang 5 weather disturbance ang posibleng mabuo o pumasok sa monitoring domain. Ngunit hindi lahat ay siguradong magiging bagyo. At kahit maging tropical cyclone ng ilan, hindi rin ibig sabihin na lahat ay direktang makakaapekto dito sa ating bansa. Ang napakahalagang distinction na dapat tandaan ng ating mga kababayan.